Good evening everybody. Ayan, teka muna, may recording in progress nakalagay dito. Okay. Ayan, so good evening everybody. My name is Kathy Borja. Thank you very much for inviting me. Alam niyo talagang it's a pleasure for me, no, pagka nai-invite ako sa mga ganitong training, no. So siguro we will touch a little of book study, no, konting book study, and at the same time konting mga words of wisdom, yun mga gagawin natin. Pero okay na, pwede na ba ako mag-start? Malinaw naman ba yung aking sound? Okay naman? Yes, Ma'am Kat. Loud and clear. Okay, thank you. Ayan. Pagka most of you mga taga Singapore, pagka nag-mention kayo ng Singapore, naalala ko yung pelikulang Crazy Rich Asian, di ba? Yun, ako paborito ko yun, lalo na yung naganap na kasalan dun sa Sans Marina, no? Grabe, ang ganda, napaka parang pagka iniisip mo yung vision mo, no? Talaga sa tubig pa sila nagpakas, yung bang meron pang tubig na lumabas. Ang ganda-ganda talaga ng pelikula na yung gusto ko yun. At saka yung pag sa Singapore, naalala ko din kasi lagi rin kami pupunta doon mag-asawa, yung Raffles na golf course, pero balita ko sarado na daw ngayon yun. No, kasi yun merong tawag dito, meron kaming pwede yung club namin dito sa Philippines pwedeng maglaro doon sa Raffles na golf course, pero balita ko sarado na daw yun. Tsaka yung Laguna ba yun, naalala ko nun. So yun yung mga naalala ko dyan sa Singapore. At saka yung mga salita nila, yung tama ba yung mga salita nila, walang letter R? Tama ba yun, Yanmar? Correct ba ako doon? Ganun, Ma'am Kat. Kasi may kausap ako noon, yung Singaporean, sabi niya, did you park your car outside? Did you park your car outside? Sabi sa akin, no, I do not park outside, I park inside. Wala naman siguro mga bata dito. Okay. Anyway, yun yung naririnig ko sa kanila kasi wala letter R eh. Kaya tuloy parang bastos na dati. Pero anyway, so naaalala ko lang yung mga good old days nung wala pang lockdown. And anyway, so let me tell you a little bit about myself, no? Pero bago ang lahat, siguro gusto ko muna marinig yung mga chat ninyo dito, no? Pag OFW, maraming ipon na. Sige nga, i-chat nyo nga ako. Ano ba ang naiipon ninyo pag OFW? Pag OFW, maraming ipon na. Puro resibo. Talaga naman ang sagot, resibo. No, ayan, no? Wala bang uban dyan? Uban. Puting buhok, no? Konsumisyon, ugat, kalyo. Ayan, no? Isipin nyo, maraming ipon na resibo. Ayan, luha, varicose, grabe. Ayan, eye bags. Ayan, yan yung madalas na sagot no? Pag OFW, maraming ipon na eye bags, uban, resibo, ayan, stress, pimples, ano pa. Ayan, marami tayong ganun no? Madalas. So, siguro ngayon, babaguhin na natin teka muna ha, na parang nalobat yata ako. Sandali. Charge ko lang. Okay. Yan. Anyway, so siguro pag dadating ang araw, no, yung vision natin, papalitan na natin yung pag OFW, madaming ipong pera. Yan na dapat, pera at saka wealth, no? So yun yung balak natin, no? So in the future. Ngayon hindi na puro sakit sa binti. Yan maganda, mutual funds, no? May mga ipon na mutual funds, may naipon na asset. Yan na yung next na sagot natin in the future, no? In the near future. Okay, now let me tell you a little bit about myself. Alam ko naman marami sa inyo, marami na nakakilala sa akin, pero gusto ko lang ibahagi sa iba yung mga hindi pa nakakaalam kung ano yung background ko, no? Now, prior to this business, I was a plain housewife, no?
Pero yung mga magulang ko siguro nung bata pa sila, isang maliit lang naman ang pangarap ng magulang ko, makapagtapos kami ng pag-aaral. Yun ang pangarap ng tatay ko sa amin, no? Parang ang gusto niya lahat kami makatapos ng kolehiyo. Natupad niya rin naman yun. Kaya lang yung mga pangarap naman ko sa kanya, hindi ko naman natupad kasi maaga din siyang kinuha ni Lord sa amin. No? So, yun. Kaya nakapag-aral naman ako sa magandang eskwelahan. Tapos yung sa school na yun, sa Lasal, no, ay ang tinuro naman sa amin doon ay, anong tawag dito, yung entrepreneurship. No? So ako, nagtrabaho lang ako sandali, pero gusto ko talaga negosyo. No? As a plain housewife nung time na yon, so ang husband ko kasi, hindi pa naman si Bart noon, hindi pa naman siya tapos ng college niya. So nag-working student siya. Alam nyo, akala ninyo, nag-umpisa si Bart sa magandang engineer agad. Hindi, nag-umpisa yan, nag-driver yan, nagpahinante, nag-merchandiser sa Mercury Drug. Alam mo, nagdi-display ng mga Filusa product, yung mga cotton buds, yan. And then, din naman siya, medyo deprived din siya nung bata pa siya kasi nung bata pa siya, kailangan niya magpastol ng baka para lang mabili niya yung paborito niyang Matchbox ang tawag namin dati. Ngayon, parang Hot Wheels na. No? So yun yung mga, at saka yung mga past namin na talagang nag-struggle din kami. And then may kinikwento niya nga sa akin na pagka nagluto daw ng hotdog yung nanay niya, tag-isa lang sila hotdog. Kaya gagawin niya, ilalagay niya sa ilalim ng kanin niya yung isang hotdog para makakuha pa siya ulit na isa. No? Kasi talagang medyo deprived din sila. Hindi naman sila ganun maano yung ba maluho, hindi sila ganun kaluho. So talagang galing din sila sa kayod, kumayod talaga. Naalala ko pa nung time na yun, meron yung nagtatrabaho pa siya sa Mercury Drug sa Filusa nung time na yun as merchandiser. Nasisigawan pa siya lagi noon kasi pagka nag-work siya, tapos lagi siyang nalilate kasi nga meron siyang school, nag-aaral pa siya, no? Hindi pa siya tapos ng college niya. Tapos nasisigawan siya ng supervisor niya. Tapos parang sabi niya halos nga gusto ko sipain kasi minsan sasabihin sa kanya, hirap maging working student, no? Ginaganon siya. Tapos naalala ko, nung medyo okay na kami sa IMG, nag-apply ng trabaho yun. Yung supervisor na yun, nag-apply ng trabaho sa IMG. At nakita si Bart. Nagulat siya nung nakita si Bart. Pero si Bart naman down to earth yan. Talagang tinawag pa siya na, Sir, kamusta ka na? Kamusta? Naalala mo pa ba ako? Ako yung dating merchandiser doon sa Mercury Drug. Sir, pasok kayo. Talagang nandun pa rin yung respect niya. No? Although, syempre, parang out of hiya na lang, hindi na siguro nagtuloy yung supervisor niya mag-apply sa admin kasi nahiya dahil nga naalala niya nasisigawan niya nun si Bart. No, ako naman, nung time na yon, no, nung time na nag-work siya, ako naman tinda-tinda ako sa harap ng bahay namin. No? Tinda ako ng siopaw, pizza pie, ice for sale, ice candy. Yan yung mga negosyo ko sa harap ng bahay. No? And syempre, pag gano'n ang negosyo mo, wala kang katulong, lagi ako naka-duster. Tapos lagi pa ako naka-belt bag. No? Tapos tawag sa akin ng mga kapitbahay, Aling Kati. No? Sumasama yung loob ko pag tinatawag ako Aling Kati. Parang gusto ko silang sampalin. Naiinis pa ako, minsan ice na lang ang bibilin. Manang, isang ice nga dyan. No? Ice na lang ang binili. Tapos manang patinawag sa akin, parang gusto kong batuhin ng ice. No? I hated what I was doing that time. Talagang parang inis na ako sa buhay ko kasi losyang na ako talaga nung time na yun. And luckily naman, my friend, yung Chinese friend ko, in-invite ako. Sabi niya, Kati, alam mo, losyang ka na talaga. Tapos gwapo pa naman ang asawa mo, ganyan-ganyan. Yung mga sulsul ba sa akin. Ako naman nakikinig, sabi sa akin, negosyo na lang tayo ng alahas, pabango, t-shirt, no? Consignment. No? Pagka-consignment, di ba, syempre, utang yon, no? Kailangan bayaran mo yon. Sabi niya, sige, bayaran mo na lang pag nabayaran ka na. So ako naman talaga napakasipag kong tao. No? Masipag ako maningil. Pag akinsi katapusan, nandun ako sa mga
opisinang pinahuhulugan ko yung mga alahas pa bang mga 10 gives, 4 gives, na matyaga talaga ako. Basta lang makatubo ako ng ano, kasi medyo malaki din ang tubo sa alahas, no? And fortunately, medyo umangat din yung buhay namin noon dahil nga marami ako naipon. Di nga lang ako marunong mag-save. Talagang nasa bangko lang, no? So, malaki na naipon namin, nakapundar na rin kami kahit paano, pero nung 1997, yun yung biglang dumating yung krisis sa buhay namin. Naswindle ako. I was swindled worth 2.5 million. That time ang 2.5 million ay napakalaking halaga. Imagine mo ganyang kakapal na cheque. No, para pag tinitignan mo yung cheque na yun, parang pera ko na dapat ito no, iiyak ka na lang na iiyak, no. So nawala biglang. Ang masakit nun, lifetime savings ko, ipambabayad ko sa utang. No, ang sakit-sakit ng time na yun. And dumadating din sa point in time na sabay-sabay lahat ng bills namin. No? Naubusan na ng mga daily needs ba, no, kagaya ng mga bayaran sa Meralco, no, kuryente, yan. Yung tubig, no, tapos tuition fee, tapos naubusan ka pa ng gasol, naubusan ka pa ng bigas. Unahin ko, gasol o bigas, di ba? Nakakatawang pakinggan, pero kung nandun ka sa panahon na yun, talagang iiyak ka. No, so much, very much affected yung mga anak ko, lalo na yung sa sobrang takot nila dahil everyday na lang nakikita nila namamaga yung mata ko dahil iyak ako ng iyak, no. So yung anak ko parang gusto nilang bumili ng nila pang project nila, hindi makalapit kasi natatakot na iiyak na naman ako. Tapos pati pang yung yung sapatos ni Rafi, yung anak kong panganay, sabi butas na yung bang pag naglakad din nakanganga na talaga yung sapatos pero hindi siya umiimik. Sabi ko, anak, yung sapatos mo butas na, ba't hindi ka humihingi ng pambili? Sabi niya, mami, baka iiyak ka na naman. So naawa ako sa mga anak ko kasi very much affected. So ang nangyari pa noon, syempre down ka na, pati kapwa mo din na down ka pa. Alam mo naman yung mga kapitbahay, hindi naman yung success ang hinahanap, ang inaabangan nila sa atin. Ang inaabangan nila yung failure mo. Diba? Yun yung gustong-gusto nila nakikita, yung nag-fail ka. So down ka na, pinupull down ka pa. Siyempre, nung time na yon talagang gipit na gipit ako, maghahanap talaga ako ng utangan ko. So lalapit, siyempre, una mo lalapitan kamag-anak. No? So paglapit ko sa kamag-anak, no, ang dami pa sasabihin sa'yo, ba't mo pinapaaral dyan? Ang arte-arte mo naman. Ilipat mo sa public school, ganyan-ganyan. Dami sinasabi, no? Daming, alam mo gagawin mo, lulunukin mo na lang, yuyuko ka na lang para na lang mapagbigyan ka, no? Wala ka nang sasabihin kundi na yuyuko ka na lang. And then, ang dami pang mga salita na masasakit, no? Tanggapin ko na lang, tanggapin. Hindi naman ako pinautang, no? Sinaktan lang ako, no? Pero naging challenge sa akin yun. Sabi ko sa sarili ko, never again. No? Ayoko habang buhay ganito. No? Gagawa ko ng bagay na hindi ko pa nagawa. No? Sabi nga nila, insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Hindi na mababago yun kung halimbawa, ulitin ko magtinda ng ice, ilang ice ang ibebenta ko para magkano ko na 1 milyon, di ba? So 1 milyong ice din, di ba? So ang hirap ng ganon. So sabi ko, gagawa pa ako ng bagay. So if you want something you haven't had before, you've got to do something you've never done before, di ba? So yun yung natutunan ko na nung time na nakilala ko tong business na to. And sabi ko sa sarili ko, talagang since challenge na yun, sabi ko, nung nakilala ko tong business na to, sabi ko, ito na, no? Pero humihingi pa ako ng tulong sa husband ko kasi sabi sa akin ni Bart, malay mo ito yung sasagot sa prayer natin. Kasi naawa rin siya sa akin. Sabi niya, i-lift up na lang natin kay Lord, sabi niya sa akin. Sabi ko, Lord, hindi ko na kaya. Kung pwedeng, pwede kahit makatulog man lang ako kasi hindi talaga ako makatulog. Ang hirap talaga ng may utang, no? Sabi ko nga, lagi ko nga sinasabi, pag may utang ka, ang dami mong kakatakutan. Takot ka sa doorbell, takot ka sa katok sa pintuan, takot ka sa telepono, no? Takot ka sa kalansing, konting kalansing. Ano yun? Natakot ka. Takot, at lalong takot na takot ako sa sampina, no? And I remember
ang aking anak, no, si Rafi, no, as young as 7 years old, no, parang call center agent ko na yan, tagasagot kaya ng telepono. Kasi bakit? Kasi nga, natatakot ako sumagot ng telepono. So siya yung tagasagot ko ng telepono. Minsan sa senyasan ko yan, wala, tulog, ganun. Sasabihin niya, ay hello, wala po, natutulog. O di ano sasabihin sa kanya ng ng kausap niya, di makakatikim talaga siya ng mura. So lately na lang na sinabi sa akin ng anak ko yun na namumura siya nung time na yun, pero ayaw niya nang paalam sa akin dahil baka masasaktan na naman ako. Pero naging challenge talaga yung sabi ko, hindi ganito, wag naman, di ba? Para sa akin, di bali nang ako may atraso sa iyo pero yung murahin mo yung anak ko, ibang klase na yun. No? So ginawa ko talaga, I will do this business na nakilala ko, sinabi sa akin, dadating sa Philippines, makinig ka sa PICC, wala namang mawawala sa'yo. Yun na rin lagi ko naririnig doon. So, nag-attend kami mag-asawa. No? So, nung nag-attend kami, sabi, baka ito na isasagot ng prayers natin. No? So, at saka sabi naman ni Bart, if the Lord closes the door, somehow He will open the window. May mas balak si Lord, mas maganda para sa atin. So, yun, pinagdasal ko, sabi ko, Lord, tulungan mo ko. No? So, nung time na yun, I did this business, talagang focus, as in focus, laser beam, no? Talagang nag-focus ako na talagang nagsakripisyo ako kung saan-saan kami pupunta. 1 point a day. Talagang pinag-usapan namin ni Bart, walang uuwi ng walang 1 point. Di ba? Either I have 1 recruit or 1 sale. So yun, ganun din siya. Pero sabi ko, pag mga 11 o'clock at wala pa rin, bawiin na lang natin the next day. Pwede na tayo umuwi. So parang ganun yung aming agreement. So sabi ko, subukan natin in 30 days. No? In 30 days, alam nyo, pagka ginawa nyo pala yun in 30 days, nakaka-create ka ng habit. No? Nasasanayan mo nang gawin. No? If you do, parang you do it over and over again. Parang ano yan tipong pag nag-reduce ka at umiwas ka kumain ng marami, gawin mo in 30 days. No, after 30 days, kahit gusto mo kumain ng marami, hindi mo na makakain kasi nasanay na. So, ganun din yung nangyari sa amin. Talagang 1 point a day, 1 point a day. And syempre, it will take a lot of sacrifices. Marami talaga akong sakripisyo nung time na yun. Talagang biyahe-biyahe. Minsan, everyday, no? Everyday, nagsasalita ka. Tapos minsan wala ka ng boses. Hindi ka na, pasigaw na yung sinasabi mo kasi paus ka na, no? Nakakaawa talaga. Pero it pays naman, talaga namang may reward na nangyari sa akin. No? So, nung I joined 1998, February 13, 1998. And then I became Senior Marketing Director August of 1998. No? And year 2000, I became CEO. Medyo mahirap ang pagiging CEO nung time na yun dahil talagang production points, no? Ibig sabihin hindi lang talaga yung number of apps, no? Production points talaga pati yung binibilang. So pero nagawa ko yun, naging CEO ko year 2000. And naalala ko noon, ginawa yun sa Las Vegas nung time na yun, yung in-award kami, sinabi dun sa convention sa Las Vegas, only 3 got promoted to CEO, sabi nung convention. No? And they are all from the Philippines. So nakakatuwa kasi sabay-sabay nga kami umakyat nun, kami ni Joanne, ako, tapos yung isa si Ramon Gargantos pa yun, yung time na yun. So, 3 kami umakyat dun, puro taga-Philippines, and naging standing ovation yan. So, talagang masyado akong na-excite noon. No? Pero, before that, prior to that, no, nakatanggap na ako ng letter coming from the US. Wala pa namang email, di pa ako marunong mag-email na yan. No? So, nakatanggap ako ng letter nakalagay, you and your spouse are cordially invited to attend a convention, no, in Dorothy Chandler Pavilion. And Dorothy Chandler Pavilion is the home for the Academy Awards and Oscar Awards. No? And it is located in Los Angeles, California. And you will be staying in Intercon Hotel Hollywood. Oh my God, talaga naman. No? Tumaas yung balahibo ko yun. Kung nung time na yun. Kasi never in my wildest dream have I imagined papapuntahin kami mag-asawa. All expenses paid, no? Sa Hollywood. No? Kung saan, alam niyo kung saan ako umupo. Nung una umupo ako sa Dorothy Chandler Pavilion kasi i-awardan kami doon.
nakaupo, ang unang inupuan ni Robert De Niro nung time na yun ang inuupuan ko. Kaya hindi ko makakalimutan si Robert De Niro. Kasi yung unang-unang inupuan, yung inupuan ni Robert De Niro, yung inupuan ko nung time na yun. So, enjoy na enjoy ako noon. Talagang every time na merong trip, no, kasi ang hilig ko talaga ay mga travel the world, no, kasi pangarap ko nga dati maging stewardess para makatravel ako, travel the world. Napangarap ko rin maging dentista, napangarap ko ding no, yung pala kailangan lang pala maging milyonarya, di ba? Magmilyonarya ka, kaya mo magbayad ng dentista, kaya mo mag-travel the world, kaya magbayad ng doktor. Kasi naalala ko sabi ni Swan, what do you want to be? Do you want to be a doctor? Do you want to be an accountant? Do you want to be an engineer? Or do you want to be a millionaire? Ay, doon ako sa millionaire kasi kaya bayaran yung engineer, accountant, at saka doktor, di ba? So, yun yung nangyari sa akin nung time na yun. And nung first time na nakapunta ako ng Amerika talaga naman, grabe, tapos Hollywood pa. So naalala ko niya, no? Natuto akong magsuot ng gown, talagang bongga, naka-gown, no? Si Aling Cathy, naka-gown na siya, tapos Men in Black ang driver namin, no? Ng limousine. Ang sarap talaga ng pinagsisilbihan ko ng foreigner, di ba? Tayo lang nagsisilbi sa kanila, pero mas masarap pag sila na ang nagsisilbi para sa atin. So, enjoy na enjoy ako niyan. Tapos nung alala ko kumakain kami ng breakfast no, nang nag-serve sa amin, Americana talaga, no? Tapos sabi niya kay Bart, how would you like your egg, sir? Sabi naman ni Bart, well, I like it very much. In fact, it's been with me for quite a long time. Oh, di ba? Talagang yun ang mga sagot-sagot talaga. Tapos tatawa lang kami. And enjoy na enjoy talaga ako. At saka hindi lang yan talagang, since wala naman tayong quota, wala tayong time frame, no? Wala tayong demotion. Ang ginagawa ng IMG, more on incentives. No? Hindi ka bibigyan ng quota, pero meron kang incentives pag na-hit mo. So yun ang ginagawa natin. Kaya talagang this is the best opportunity na wala tayong kota-kota, pero meron tayong incentive. So yun yung incentive na travel the world. At ang pangarap ko talaga, nung nakatikim ako ng Hollywood, sabi ko, susunod na trip, iko-qualify ko, isasama ko talaga mga anak ko. And pinagdasal ko talaga na, Lord, sana makakuha ng visa yung mga anak ko para makasama ko din sila abroad. So, yung sumunod na mga trips yan, kasama ko na sila, maliit pa yan sila, talagang na-experience na nila. Itong si Kat ko talaga namang nung time na nagkaroon kami ng mga trip excited, pupunta ng tindahan, bibili ng chichirya. No, abroad ka na nga, bibili ka pa chichirya, di ba? Tapos pero naalala ko nung time na yan, no, prior to that, meron kaming Hong Kong trip no, nung time na yon, mga October 31 yun So, bili siya ng chichirya sa tindahan. Katabi kasi namin tindahan. October 31 ng alis. Sabi ba naman ng tindera, saan kayo pupunta? Sa Patay? Ginanon talaga siya. Tapos sumagot siya, hindi po, pupunta po kami sa Hong Kong tsaka sa China. Sabi ganun. Kasi sa Shenzhen yun, tsaka sa Hong Kong yung trip na yun. Punta po kami sa Hong Kong tsaka sa China. Nandun ako, nakita ko yung tindera, tinignan siya ng masama, tapos inirapan siyang ganun. Siyempre, anak mo yan, di ba? Hindi ka naman papayag na yung anak mo iniirapan. So, ginawa ko, kinuha ko yung mga bagay. Halika na, children! Pupunta na tayo sa Hong Kong at saka sa China. Talaga, parang nainis-inis pa ako nung time na yun. Pero, those were the days, no? Talagang excited talaga rin ako nung time na yun. And, ayan, yung 2004, syempre mas malalaki na sila. Dati binubuhat pa yan si Miguel, yung bunso ko. Tapos no 2006 sa Disney World na. Sa Disney World, Orlando, Florida. So nakakatuwa yan kasi talagang kailangan mo 1 week para maikot mo yung Epcot Center, Universal Studio, kasi world na talaga siya as in Disney World. No? And ayan, tapos tuloy-tuloy na hanggang sa paglaki na ng paglaki nila, nagko-qualify, tapos nag-trip, kasama. Ang sarap ng feeling no, pagka kasama mo na yung mga anak mo sa mga trips. No? May kasama pang apo na yan, no? May apo na kami. Ngayon, 3 na yung apo ko. No? And ito yung 3 anak ko, si Miguel, si Katkat, saka si Rafi. No? And ito yung aming
trip to Hawaii, no, sa Maui, Hawaii ginawa nung time na yun, tsaka sa Waikiki Beach, no, nagpunta kami dyan. So may mga luwaw-luwaw pa yan, no, yung mga Tahitian dance. No? Gusto ko rin sanang magsuot ng ganyan, kaya lang baka ma-discover ako. No? Baka masuka sila. So, and then yan, yung mga, ano yun, yung sa Mount Charleston, tapos yan. Yung mga trips din natin, no? Like yung mga Malaysia, alam ko marami sa inyo, kasama ko. Nag-Malaysia, nag-Macau, tapos yung aming 2019 sa Florence, sa Vatican, no? And then yung Florence, ayan yung Pisa, yung Leaning Tower, no? So, yan yung mga trips. Eh, syempre yung London natin, no? Yung upcoming trip natin sa London. Nako, pagka tayo magkakasama sa bus, hindi kayo makakatulog sa akin. Puro kakabagin kayo. Tapos yung, ito naman yung sa Gangnam, sa Korea, no? And then yung aming Barcelona trip, no? Yung mga biyahe-biyahe sa Barcelona. Ang saya sa Barcelona, grabe talaga namang dugong IMG ang mga tao na nag-qualify sa Barcelona. Bakit dugong IMG? Binabaon ang breakfast, no? May dala-dalang siplak ang mga taga-IMG, no? Sabi ng mga waiter doon, sabi ko pala sa kanila, oy, pinapatanong ng waiter kung kumakain daw kayo ng balat ng itlog. Bakit? Kasi naubos yung itlog nila, wala namang balat sa lamesa. Binaon, no? Binabaon talaga. Tapos punta kami doon sa kung saan ba tawag nito yung bang nag-shooting si Kathleen at saka si si Padilla, basta yun. Kung saan nag-shooting, doon din kami nagpunta. Yung mga mag-aasawa talaga naman naggaya-gaya ng mga posing nila Kathleen, no? Tapos, Elka, merienda na tayo. O sige, halika dito tayo sa ilalim ng puno. Oy, nilabas na ang mga baong sandwich na galing sa hotel. Sabi ko, mga dugong IMG talaga kayo. May mga tagwa 150 euros na baon niya. Meron sila allowance, pero binaon pa rin yung pagkain sa... Pero those were the days talaga. Ang saya-saya talaga ng time na yun. Talagang mga nakabackpack, no? Pagdadating galing from Philippines, papuntang abroad, talagang ang bibigat ng backpack. No? May dala-dalang Lucky Me. Grabe. Lucky Me, Skyflakes. Sabi ko, grabe kayo, no? Ay, para makatipid, ma'am. Sayang naman. Pangsuldibo na namin yung 150 euros, di ba? Dami-daming baon. So, ang saya, masaya talaga. No? Ito naman yung aming Dubai trip. Sa Dubai naman, yung aming antang yan, yung desert safari. No? Ayan. Huwag niyo papaalala kay Noel Arandilla yan dahil suka ng suka si Noel yan. Mayat maya, mihinto kami, tapos lalabas susuka. Tapos talagang no, kasi ganun-ganun yung takbo talaga ng SUV, no? And then pag meron namang magbe-belly dancing pagdating sa dulo, magbe-belly dancing. Tapos sabi ni Bart, "Are we going to take the SUV again?" Going back, because if we're going to take that, I will ride a camel instead. Sabi ni Bart, magka-camel na lang daw siya at hilong-hilo na daw siya. So sabi ko, hindi na niya idadaan yan sa disyerto, sa na yan, sa road na talaga. Pero ayan, isa pang enjoyment na nangyari. At ito, yung aming Crown Princess na cruise, grabe naman din yan, 6 buffet meals a day. Imaginein mo, 6 buffet meals, breakfast, merienda, tanghalian, merienda, hapunan, midnight snack. Ganon, no? Buffet pa. So grabe talaga ang daming, syempre, malalakas kumain, no? Kasi syempre, iba-iba, no? May halal food, merong mga Asian, merong iba-ibang klaseng food. Talagang grabe yung kain namin dyan. Paglabas namin ng barko, talagang ang bibigat na ng weight namin. Pero yan yung, syempre, yung France, no? France, yan. Paris, yan. And then ito na yung panganay kong anak sa akin. Siya na ngayon ang aking partner dito sa IMG kasi syempre siya yung tumutulong sa akin in terms of
paperworks and syempre mga training yan. Tinutulungan ako niyan si Rafi. Siya yung senior marketing director. And ito na si Katkat ko, no, aking daughter ngayon ay full-time cohort na siya MBA, nag-master's degree siya sa New York Fordham University, Lincoln Center. naririnig ko yan sa leaders call center no? Center. Ayan. Sabi ko sa kanila, Kiko, makasalanan ba siya? Kasi bakit center? Joke lang naman. Anyway, ayan, yan yung daughter ko. Sabi ko nga, na-realize ko, kung hindi pala kami nag-save 20 years ago, hindi namin mapapadala yan sa New York para mag-MBA, no? So imaginein mo kung talaga balik pa rin kami sa dating ginagawa namin. Hindi namin matutupad yung mga pangarap na anak namin. No, so ngayon, okay na siya, meron na siyang financial analyst na siya sa isang magandang company sa New York. And then ito naman yung aking bunso na si Miguel, siya naman yung aking manager kasi syempre pagka naka-create ka na, natapos mo na yung financial foundation mo, di ba, yung taas investment. So siya naman yung in charge sa mga investment, no, mga solid investments. So yan na yung mga nangyari. And ayan, papakita ko din sa inyo yung sa book study. Ito yung mga paborito kong linya, no, sa book study natin, no. Yan. Many people that believe that financial education is only for the wealthy. Many think that the only solution to financial challenges is to borrow money, no. Some say that because they are poor, they don't need to save. One of the greatest discoveries in the 20th century is that you can change your life by changing the way you think. Diba? If you think you can or you cannot, you are absolutely right. No? Inisip mo na eh. No? Inattract mo na sa utak mo eh. No? Pag ikaw pinanganak kang mahirap at iisipin mo mamamatay kang mahirap, ay totoo. Totoong mangyayari sa'yo. Kasi ina-attract mo. So always remember yung universe natin, maraming positive energy dyan eh. Kaya lang ang ine-entertain ninyo ay puro negative. Diba? Kaya ganun ang nangyayari sa buhay. Dapat pala, lahat ng positive na energy, yun ang i-attract ninyo. Yung ang tinatawag nating law of attraction. Ay, may nagsusulat. Someone is writing. Okay. Yan. So, ano tawag yan? Patayan. Okay, thank you. Okay, so yun yung tinatawag nating law of attraction. Isipin mo yung mga positive side. Ako, ito mga tip ko sa inyo. Pagdating ng Lunes, paggising mo sa umaga, huwag ka na mag-entertain ng negative. Bakit? Kasi buong linggo yan, apektado yan. So sa Lunes pa lang, no? Pag Lunes kami mag-asawa, pag Lunes, pag umaga, good morning, yan. Lagi masaya. Kasi bakit? Kasi kung ang aga-aga oy, magbabayad ng kuryente, magbabayad ng ganito, away na yung nangyayari. Ano mangyayari? No? Buong linggo, hindi na kayo nagpapansinan. No? Tapos yung mga teleserye na hindi naman nakakatulong, no? Nanonood ng teleserye, ang pinag-uusapan ay tungkol sa mga other woman. Kahit napakabait ng asawa mo, pinaghihinalaan mo. Bakit? Kasi inattract mo eh. No, yung mga negative na napapanood mo. So tanggalin na, mas maganda pa nga Zoom na lang ang pinapanood natin kasi mas positive yung environment natin, di ba? So yun yung dapat nating isipin, no? Always attract mo talaga yung yung positive side. Huwag ka, like halimbawa pag kami babayarang bills, no? Huwag mo muna itabi yung mga bills sa Tuesday ko na babasahin yan. Ganun ako eh. Huwag niyo papabasa sa akin ng Lunes. Pag merong problema ng Lunes, huwag niyo paparinig sa akin yan. Okay? Bukas na tayo mag-usap kasi ayoko nga nag-a-attract ng negative, lalo na pag first day, no? So yun yung laging isipin niyo pagka, 'di ba sa law of attraction naubos yung toothpaste, no? Mainit na yung ulo, hanggang buong linggo mainit na yung ulo niya. O yung isa naman, positive naman siya, naubos yung toothpaste, di gumamit ng asin, yun ang pinang-toothbrush. O di tapos, di ba? So yun yung sinasabi natin, no? Dapat talaga baguhin natin yung mindset natin, baguhin natin yung changing the way you think, no? Lagi mo isipin, kung feeling mo successful ka, magiging successful ako, yayaman ako, kasi gano'n naman ang ginagawa ko. Lahat ng
lahat ng bagay kayo naman, alam ko naman may mga vision board kayo, no? Lahat ng gusto nyo, ilagay nyo, i-paste nyo doon sa vision board niyo. Tingnan nyo ng tignan araw-araw. Mangyayari yan, sinasabi ko sa inyo, nangyayari sa akin yan. Lahat, no? Dati naglagay ako, nung long time ago, naglagay ako ng picture ng pera. Nilagay ko doon sa harap ng salamin. So araw-araw tinitignan ko, o di na-attract sa akin, di ba? Yun. So yun yung tinatawag na law of attraction. The Secret, panoorin nyo yun. Maganda yung law of attraction na yun kasi para makatanggap ka ng energy na mas maganda. Okay? Now, ayan. So, alam nyo, ito, bago yan. Okay, alam nyo, di ba, nakikita nyo naman sa studies natin, no, 90% daw. 90% of our mga mag-aasawa, no, naghihiwalay dahil sa pera. Alam nyo yun, naririnig nyo, nabasa nyo naman yun, 90% na nag-aaway ay nagkakahiwalay dahil sa pera. Puro pera ang pinag-aawayan nila, 90% yun. No? Yun ang number 1 na problema ng marami sa atin. No? Pinag-aawayan lagi pera. No? Ano yung number 2 na problema? Ay number 2. Wala na tayong magagawa doon. Okay? Yan. Now, many overseas Filipino workers work hard for years and still end up retiring poor. OFWs are heroes who sacrifice a lot just to be able to send money and gifts to their families back home. In many cases, the family take for granted how hard it is for an OFW to earn money they remit. The families do not know that many OFWs send balikbayan boxes filled with brand new clothes and shoes that they themselves do not have. No, hindi na tayo makasuot ng may check dito. Hindi tayo makasuot ng merong buhaya dito. Pero pinamimigay lang natin yan. Di ba? Yun ang problema sa atin, marami na OFW. Imbis na nagsisave para sa future, ano ang sinisave nila? Excuse me. Okay. Ano ang sinisave nila? Di balikbayan box. Di ba? Ayun ang laging sinisave. Puro balikbayan boxes na lang ang sinisave nila. So ano nangyari? Baka mamaya sa sobrang consumption mo, okay, sa sobrang consumption mo, baka pag uwi, ikaw na yung nasa box. So, di ba? So, bakit ganon? Laging ganon. Sometimes you try to impress people you do not like. You buy things you do not need to impress people you do not like. Ayaw mo na nga sa kanila eh. No? Bili ka pa rin ng bili para ma-impress mo sila. Alam mo, Nay, may TV sila bago. Ang laki. Bili rin tayong TV. Sige, pinangutang na naman. No? Bili rin tayo, mas malaki. Yung kahon, ilagay mo sa labas ha, para makita nila bago ang TV natin. Mas malaki sa kanila. Yan, keeping up with the Joneses ang tawag doon. Ano pa? Ay, mami, bago yung kotse nila. Bili rin tayong kotse. Mas maganda pa, bibili natin sila, kulay red. Tayo, bili tayo fuchsia. Fuchsia pink. Anong kulay? Anong spelling? Red na lang din, red. Hindi alam mo spelling, di ba? Okay. Yan, so, bili rin tayo. Yan, mga ganun eh, no? Gaya-gaya. Gaya-gaya tayo. Tapos pinangungutang. Tapos ano pa? Nay, namatay yung tatay nila. Hindi man lang ako pinagkape. Bayaan mo pag namatay tatay mo, hindi rin natin sila pagkakapihin. O, di ba? Talagang gaya-gaya talaga. So, anong gagawin natin pag ganun? No? Imbis na nakakaipon tayo para sa future natin, inuuna natin yung pa-impress, no? Nagpapa-impress lagi. Minsan dadating dito, islang-slang pa magsalita. Isang buwan lang naman, 2 buwan, islang na magsalita, di ba? So iwasan natin yung ganun. So ano to wake up call natin to. Baguhin na natin yung the way we think, di ba? Yung ating pananaw sa buhay. Wala ka nang pakialam kahit anong bili nila, no? Huwag ka munang gayahin, no? Lalo na pag-uutangin mo pa. So yan yung isa pa. Ito pa, you also hear stories of OFWs investing in businesses for their families in the Philippines to manage. No? For example, providing money to set up transportation business like cars or jeep. No? Kuya, bili tayo ng kotse. No? Negosyo tayo ng Grab. Mag-Grab tayo. Mag-Lala Move. Mag-ganito tayo.
Akong bahala sa inyo, kuya. Bili ka lang ng kotse. Akong gagawa. Akong magtatrabaho para sa iyo. Pagbalik mo sa Pilipinas, may pera na tayo. Makakaipon na tayo ng pera. Ito na ang problema, no? Nasiraan, no? Yung bang na-flatan. Kuya, pahingi naman ng pera dyan. Magpapa-vulcanize ako ng gulong. So imaginein mo, ikaw na lahat. No? Ikaw na nga nagbigay ng puhunan. Diba? When it's time to replace the tires of the vehicle, the business cannot pay for it. Wala din, nasusunog din, nauubos din. The family instead depends on the OFW to pay for the tires. Sa kanya na ang kapital, sa kanya pa rin ang gastos. Kaya minsan tayo as OFW, hindi natin pinapaintindi, napapaganon ka na lang, ano ba yan? Kasi ang laki-laki na nagastos mo, sige ka pa rin padala ng padala. At sila pa magtatampo sa'yo. Sila pa may ganang magalit sa'yo. Nagtampo pa. Ay, sige, ayaw mo, wag, bahala ka. No? Tapos, ganun ka, bagsakan ka pa ng telepono. So, imagine mo, no? Ang hirap-hirap na nga ng buhay sa abroad. Tapos, ganun pa ang gagawin sa'yo. Madamot ka kasi, hello, ako na nang gumastos ng kotse nyo dyan. Ako na yung nagbumili ng motor nyo dyan. Madamot pa rin ako. Di ba? So, dapat ngayon baguhin nyo na. Wala na kayong pake. Unahin nyo sarili nyo. Ayun, nagkakandahirap magtrabaho, walang natitira para sa inyo. Paano kayo? Pagtanda nyo, who will take care of you? Diba? Tayo mga OFWs, dapat matuto na tayo. No? Wala akong pakialam, magalit kayo sa akin, unahin ko sarili ko. No? Bahala kayo. No? Yung mga birthday na yan, taon-taon magpapadala ka ng 200 Singapore dollars, papadala birthday. No? Taon-taon, ganon. O kaya, lahat na lang na may birthday sa Pilipinas, ikaw magpapadala ng pera. Sabihin mo sa kanila, birthday niyo mukha nyo. Unahin ko yung sarili ko. No, matuto na kayo. Ang hirap-hirap maging OFW. Alam ko, dahil ang tatay ko OFW. Kung gaano siya kahirap nung panahon na yon, di ba? Now, are you an employee? Think of the millions of pesos that actually pass through your hands. Imaginein mo, no? Kung magkano nang dumaan. Kung 20 years ka na nagtatrabaho, mga 15 million na yung dumaan sa kamay mo. No? Ang tanong, saan na pupunta? No? Saan na, yung mga gadget? Saan na pupunta? No? Di mo, every year you get 13th month pay. May 13th month ba? Wala naman 13th month eh. Sobrang pera mo na yan eh. Saan na punta? No? Yung pa rin, gadget pa rin, bakasyon. Hindi pa dumadating yung 13th month pay, nag-iisip na ng bakasyon, nag-iisip na ng mga bibilhin. Di ba? So, paano? No? So, lagi na ngayon, matuto na tayo sa buhay natin kasi mahirap talaga. Okay? Para at least na uuwi tayo dito, sabi nga ni Yanmar sa training niya, di ba? Exit plan. No? Dapat may exit plan na tayo. Hindi naman permanente ang trabaho natin. So umpisa, habang kumikita ka, make money while you can. Hanggat kaya mo, gawin mo na. Okay? Yan. O kita mo to, kami sa Pinas, no? Enjoy na enjoy, budel fight. Talaga naman, busog na busog. Busog na, kakain pa ng dessert yan. Di ba? Tapos si Papa sa abroad, tignan mo. No? Maawa, di ba? Paano pinabayaan nyo ba na ganyan ang gawin nila? O pinapaintindi ninyo sa kanila kung ano yung ginagawa ninyo para sa future ng pamilya nyo? Kasi baka hindi nyo pinapaintindi, baka akala nila picking apples lang kayo. Akala nila namumulot lang kayo ng pera. No? Hindi nila alam kung gaano kahirap sa abroad. So wag naman ganon sila, sarap-sarap ng buhay nila. Ikaw, pera mo yan, ikaw nagpadala dyan, sarap-sarap ng buhay nila. No? Tapos ikaw, nagkakandahirap kang ganon. No? Ang dami ko na kaya nakilala. In the past 23 years doing this business, may nakilala ako isa, taga-Saudi siya, matagal siya sa Saudi. Sabi niya, alam mo yan, mga pamangking ko, yan, nurse na yan sa abroad, yung isang pamangking ko, seaman na yan. No, ngayon wala akong pera, hindi na nila ako kilala. Ako nagpaaral dyan. No, hindi na nila ako kilala. Paglalapit ako, akala hihingi ako ng Toblerone eh. Sipin mo, ganun na ang tingin, iniiwasan ka na. Gusto mo ba yun pagdating ng panahon? Ikaw yung iniiwasan ka dahil wala kang pera. Di ba mas masarap yung asset kaysa sa liability? Ang sarap kaya nang walang utang. Ang sarap kaya nang wala ka ng responsibilidad na iniisip. Ako nga,
tapos na yung mga anak ko, graduate na sila. Wala na akong iniintindi sa tuition fee nila. Wala na akong responsibilidad sa pag-aaral nila. Wala na ako utang. No, wala na akong problema, wala akong utang kahit sa credit card. No? Mas masarap yung ganung feeling eh. Kasi sa yung bang lagi ka na lang paycheck to paycheck, habol ka ng habol ng babayarin. No? Yeah. Ano yung sa turning point ni Jessica? Walang pera na naman. Lintik na buhay to. Tingnan mo na, putulan na tayo ng kuryente. Memorize ko talaga yung mga turning point tour na yan. Kasi bakit? Kasi araw-araw pinapanood ko yan eh. Gusto nyo ganun? Lagi na lang nag-aaway dahil walang pera. Masarap yung walang utang. Masarap yung, alam mo, ngayon pa lang meron kang trabaho sa Singapore o may trabaho ka. You make money. Mag-amas ka ng wealth. Amassing of wealth. Dadating ang araw, mararamdaman ninyo yung walang utang. Ang sarap ng feeling. Walang away. No, hindi kami nag-aaway. Masarap yung nakakreate ka ng wealth. Walang away talaga. Minsan nag-aagawan pa kami ng bayarin. Ako na magbabayad. Bayad na, nabayaran ko. Eto ba, inabuna mo? Hindi na ako na. Di ba? Maganda yung ganun, walang away. No, i-try mo mag-amas ng wealth para walang away. No, yung mga anak ko, hindi humingi ng pera yan. May mga sariling pera yan. Bakit? Kasi mga bata pa sila, natuto na silang mag-save. No? Tinuruan ko na yan. Bata pa yan, nakikinig yan sa mga training ko. So natuto na sila mag-save. Kaya hindi humingi ng pera. Yung sabihin ko, ay anak ko sa Amerika, magwa-wire ako ng pera dyan sa'yo. Kailangan mong pera. Ay, mami, hindi. Marami na ako niyan. Taray. Di ba? Meron na. No need na, mami. Marami na ako niyan. Tapos sabi, meron na, may pera kami. Sino gusto ng pera? Taray, no? Sino gusto ng pera? Mga apo ko na lang. Ayaw niyo ng pera? Mga apo ko. Mga apo, what do you like money? What color do you like? Di ba? Sabi ng mga apo ko. Mami Cathy, kasi Mami Cathy tawag sa. Mami Cathy, I want the blue one. Di ba? Sure. Di ba? Yun ganon, no? Kaya matuto na tayong magtipid at saka mag-amas ng wealth para sa future natin. No? Huwag na isipin yung mga sinasabing, naalala ko yung mga sinasabi na iba na, ay, mula na nag-IMG na yan, kuripot na yan, madamot na daw dahil nag-IMG. Di ba, kung pakialam ko, wala akong naririnig sa'yo para sa future ko to. Yun ang isipin ninyo. No? Kasi marami magsasabing ganun eh, na dumadamot, kuripot, madamot, talagang ganun eh. Wala tayong magagawa. No? Pag nag-amas ka naman ng wealth, no? Pagdating naman sa emergency, nandyan naman tayo. No? Maaasahan naman nila tayo. Yan. Now, ito pa isa, no? Know your big goals and stick to them. Ano ba ang goal mo sa buhay? You write it down. Pag nakasulat siya, commitment na yan. Pag nasa isip lang yan, pangarap lang yan, dream lang yan. Gusto mo, you write it down, isulat mo. Ako, I write it in prayers. 1990s pa lang, sinusulat ko na lahat ng gusto ko. Lord, sana magkaroon ako ng magandang bahay. Lord, sana ganito. Lahat yan, prayer, lahat. Alam mo, kinikilabutan ako every time. Chine-check ko yung mga diary ko nung 1990s. Pag-check ko gano'n, no, tumataas yung balahibo ko. Kasi lahat natutupad. No? Kasi bakit? Sinulat ko. Kapag sinulat mo, commitment mo na yan. Diba? So dapat yung mga big goals mo, stick to them and then you write it down. At saka isipin mo kung ano. Ano ba ang goal mo talaga? Okay? Yan. And then the best way to predict your future is to invent it. No? Paano ka ba mag-invent? No? Imaginative ka ba kagaya ko? Kasi mahilig ako mag-imagine eh. Diba sabi ko nga sa'yo, pag nangarap ako, malaki. Bakit kaya malaki mangarap? Libre. No? Yun na lang nga ang libre, hindi mo palalakihan. Lakihan mo na, libre naman. Kaya mangarap ako 9 bedrooms, 10 bathrooms, with movie theater. Yan. Ganyan ako mangarap, no? So, pagka-pasok mo sa gate ng bahay mo, yung kotse mo, meron kang driver, meron kang nag-walkie-talkie pang ganun yung driver. Ay, bodyguard mo, parating na si ma'am, i-ready nyo na yung pagkain dyan. Ganun ako mangarap. Meron talagang, may kulay talaga. No? Tapos,
Tapos pagpasok mo sa pintuan, no, nalalakad ka pa from the door to the dining table, another 5 minutes yun. Ganun kalaki yung sala mo. May mga painting ka na mga mamahaling painting, di ba? Ganun mangarap, lakihan mo. No? Tapos titignan mo pa, dalawin mo pa yung mga bonsai mo, tignan mo yung garden mo. No? Tapos pag kumakain ka, no? Mag-uusap ka, day, pakisabi sa driver kay Manong, ilabas yung Mercedes-Benz di ba? Ma'am, anong Mercedes-Benz yung lalabas? Yung brown, yung blue, yung black? O, sasagutin mo, ano ba kulay ng damit ko? Yan. Yun ang ilabas nyo. Ganun ako mangarap. O, tignan mo, kakakwento ko ng kakakwento. No? Aakalain ko ba mabili ko yan? Mabili ko yung kulay na yan. Di ba? Hindi ko na maakalain eh. Kwento lang ako, inattract ko lang ng inattract. Hindi ko akalain, mabibili ko yan. Diba? So, ganun ako eh. Kasi pag ina-attract mo pala, dumadating eh. No? Meron palang limited edition, ganyang kulay. O diba? Kakakulay, kakaisip ko ng, kakakwento ko kasi every time na nagkwento ko ng vision ko, naka-green jacket ako. O, kakakwento ko ng naka-green jacket ako. Ayan, ang lumabas na nabili ko. Diba? So yun yung the best way to predict your future is to invent it. Inventuhin mo lahat. Lahat may kulay. Lahat. Alam mo, isipin mo lahat ng gusto mo mangyari sa buhay mo. And i-attract mo siya. I-attract mo. No? Subconsciously, matutupad dyan. Mangyayari kasi in-attract mo na siya. Yun yung tinatawag na law of attraction. Okay? Being positive in a negative situation is not naive, it's leadership. No? Leader ka ba? No? Baka naman, alam mo, pagka may mga times kasi na naninega tayo, no? Ine-entertain nyo ba? Yung mga YouTube na yan, yung mga banat-banat nila, na-entertain nyo ba yan? No? Kasi minsan kasi doon, nanghihina na loob nyo, nagiinit na yung ulo ninyo. No? So, ano ba sa tingin niyo? Tama ba siya o mali? Kung alam niyo mali, i-ignore na lang. Ignore na lang. Leadership yan eh. Now, pag ikaw ay malungkot, okay, you talk up. If you are down, you talk up. If you are high, you talk down. Pag masaya ka, ang kwentuhan mo, yung teammates mo, downlines mo. Pag malungkot ka, ang kwentuhan mo, you apply mo. Bakit? Pag pinento mo sa downline mo yan, pinatay mo negosyo nila. No? Dapat ganun ang ruling natin. Malungkot ka, doon ka kumausap sa taas. No? Pag masaya ka, doon ka kumausap sa baba. Diba? So, yun ang leadership. Kasi ang problema sa atin, no? Tayo, minsan nagalit tayo sa apply natin, nagtampo tayo. Kwento mo na sa mga downlines mo. Sino pinapatay mo? Apply mo? Hindi. Yung negosyo mo. Hindi ganun ang leadership. Okay? So, wag nating sanayin yung ganun. No? So, pagka alam ninyong negative, i-cut nyo na. Tama na yan. Stop. Okay? Okay, ganun ang leadership. So, being positive in a negative situation. Okay? Now, IMG is a great company. If there is no secret to success. It is the result of coming from hard work, preparation, stumbling forward, confused, and learning from mistake. No? Paano ba yung stumbling forward? Yung bang hindi mo alam pero nagpapacoach ka. Hindi mo alam, magdala ka ng 3. Huwag mo nang tanungin bakit. No? Hindi coachable yung ganun eh. Magdala ka ng 3. Mag-qualify ka. Bakit? Puro bakit ang sagot mo eh. You want to become successful in this business, do whatever it takes. Kung hindi gagawa ang leader mo na makakasama sa'yo. Kasi yung makakasama sa'yo, makakasama din sa kanya yun eh. No? Yung success mo, success din nila yun eh. So, pagka stumbling forward, minsan kasi confused ka, but you still have to be coached. No? Sundin mo lang, sumunod ka lang. Okay? If you don't have time to work on creating the life that you want to have, then you will be forced to spend a lot of time dealing with the life you don't want. Gusto mo ba habang buhay ka na lang kayod? No? Gusto mo ba habang buhay ka sick and tired of being sick and tired? Hindi ka ba napapagod?
Hindi ka ba naiinis na araw-araw na lang sinisigaw-sigawan ka ng boss mo? No? Hindi ka ba naiinis na araw-araw na lang kayod ka ng kayod kahit hindi ka na makatulog? No? Ikaw, trabaho ka pa rin. Nakakaano rin yan nakakapagod din yan, di ba? Sobra. Now, kung hindi ka gagawa ng bagay, no, na mapapabago dyan, ganyan na lang, habang buhay, sick and tired ka na. Gusto mo ba ng ganun? Okay. Ayan, converting problems into possibility. No? Now, ang i-discuss natin ngayon, paano ba magiging positive yung problems? Okay. So, i-discuss ko ngayon yung ano ba yung mga problems na pwede nating i-convert sa positive? Okay. Yan, P-R-O-B-L-E-M-S, problems. Okay, so we will start with letter P, no? So I advise na if you are sa akin kasi I pray, no? I pray with a listening heart. Pinagdadasal ko lahat ng bagay na gusto ko. No? Lahat, as in nakalista yan. Dati nakalista yan sa mga everyday na binibigyan ako, every year binibigyan ako ng organizer ng bangko, di ba? Every year, inaano ko yan, ina-update ko yung mga prayers ko at saka yung mga gusto kong mangyari. Okay? Ina-update ko yan every year. Ngayon, hindi na sa syempre sa iPad na yan. Every year, ina-update ko yan. No? So, lahat ng gusto ko, nakasulat. Tapos, every time, every day, binabasa ko yan through prayers. No? So, siguro it's better if we pray, no, para matupad yung mga gusto natin. Pero hindi ko naman nilalahat. Some of you, alam ko namang meron kayong ibang pero sa akin, i-write it down. Isulat nyo yung lahat ng gusto ninyo. And then reach out. Reach out nyo, apply nyo, yung downline nyo, no? Mag-usap kayo, and then yung constant communication, no, para naman maiintindihan ka. No? So, paano ba patulong naman kung paano maging green jacket, paano pa, ilan pang kailangan ko, no? I-reach out mo, mag-reach out kayo. And syempre, kaya nga tayo laging 5-5 dahil sa Trainers Academy, yung psychology behind, kasi gusto natin, no, yung bang nagta-top root tayo pababa, tinuturuan din natin sila mag-down, Trainer Academy. So top root and then reverse top root. Top root, reverse top root. Paano yun? So papalalimin natin yung team and then ibabalik natin sa Trainers Academy, ibabalik natin sa Big 3. Papalalimin, ibabalik sa Big 3. Papalalimin, babalik sa Big 3. Yun ang psychology behind sa Trainers Academy, no? Nire-reverse top rooting natin sila, binabalik natin sila sa pinaka mataas. Bakit? Kasi mas lalong nag-i-stretch yung vision nila every time na nire-reverse mo yung top rooting mo, binabalik mo sila sa head coach natin. Okay? So, yan yung reaching out. Also, obey. Kanina sabi ko nga, sumunod ka. If you want to become successful, you follow. No? And then, we have a very, very simple system. You keep it simple. Marami sa atin ang tatalino. Pero pansinin mo kung sino yung mga malalaki na sa IMG, yung mga very successful. Di ba yung mga ordinaryong tao? Mas marami. Mas marami yung mga high school graduate, mas marami yung mga dating kasambahay, mas maraming nagiging mataas yung mga house manager, nagiging mas mataas yung position nila sa IMG. Bakit? Because they are coachable and they obey. Kung sino pa yung mga matatalino, yung pa yung hindi nagiging CEO. Bakit kaya? No? Kasi parang lagi silang may question. Lagi nilang kini-question, laging may bakit. Bakit? Bakit kailangan? Bakit ganito? No? Laging nag-iimbento. No? Kaya nga siya duplicatable kasi simple. No? Paano magiging duplicatable kung i-complicate mo pa? So, mas maganda you just obey. Sumunod ka lang. No? And letter B, believe. Naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba na magiging successful ka? No? Naniniwala ka ba sa system? Naniniwala ka ba sa leader mo? No? Kasi you've got to believe. Pag hindi ka naniniwala,
Anong reason mo kung ba't ka pa nandito? Kasi dito, IMG is based on trust eh. No, yung tiwala, paniniwala. No, pag walang paniwala, paano? No, tatagal ka ba? Lahat na lang pinagdududahan mo. No? So, you have to believe. Maniwala ka. Kaya nga sa ating leaders call, di ba? Believe in miracle. Lagi ganon, di ba? Kasi inaano na tayo eh. Subconsciously, inaano na nila tayo ng maniwala ka. Maniwala ka. Kung may mga leaders call, paniwalaan mo yung tinuturo sa inyo. Kasi kung hindi ka maniniwala, bakit ka pa nandito? Di ba? Yan, believe. If it doesn't challenge you, it won't change you. Ang mga bagay na hindi nakaka-challenge, hindi nakakabago. Yeah? Sabi ko nga, if you want something you've never had before, you've got to do something you've never done before. Yeah? Dati, natutulog ka 8 hours a day. Pag ikaw ay nag-IMG, minsan 4 hours ka na lang natutulog. Minsan 2 hours, 3 hours. Sacrifice eh. May sakripisyo dito. Are you willing to pay the price? Diba? Pag sakripisyo, o kaya if you want to become successful, diba? You have to pay the price. Upfront. Upfront dapat yan. No? Wala namang negosyanteng hindi namuhunan, diba? Marami, si Henry Siban, kumabig ba muna yan bago naglabas? Di ba baliktad? Naglalabas muna bago kumabig. Di ba ang IMG, ano ba tinuturo sa atin ng IMG? It is in giving that we will receive. Yun lang naman yun eh. Magbigay ka muna. No? Turuan mo yung tao. Kasi parang X-curve din yung income natin dito, parang X-curve. Mas marami yung effort kaysa sa income, di ba? Yung effort mo nandito sa taas, yung income mo nandito sa baba. Ang tawag dyan, no, survival stage. Bakit survival stage? Maraming namamatay dyan eh. 2 buwan na ako sa IMG, hindi pa rin ako kumikita. Ano ba yan? Hindi yata Hindi yata bagay sa akin to. Survival stage yan eh. Yan. Tapos sasabihin, ano ba to? Tagal-tagal ko na dito, wala nangyayari. Yan. Now, may dumadating sa time na building stage, nagpapantay na yan eh. Building stage, mas malaki na yung income, mas pantay na yung income tsaka sa effort. Nagpapantay na yan. Pag nagbi-build ka, so sasalubong yan. No, dumadating yung time, mas marami na yung income kaysa sa effort. Iniihintayin mo ba yon? O dun pa lang sa survival stage? No? Ito yung survival stage. Ito yung building stage. Ito yung orchestration stage. Kaya mo bang abutin yung orchestration stage? No? Yung tipong ganun ka na lang, orchestra. Di ba? Pero syempre, nagpa-5-5 ka pa rin, di ba? Yan. Pero, dumadating talaga yung time na mas malaki na talagang income kaysa sa effort. Now, madalas, marami nagpo-quit dun pa lang sa survival stage. Okay? So, do whatever it takes, gawin mo. No? Sa konting sakripisyo. Kasi ako hindi naman lalaki yung team ko kung hindi ako nagsakripisyo. No, kung saan ako nagpupunta, sasakay pa ako sa Pagadian to Iligan, rough road, 4 hours. No? Yung kahoy, yung aking upuan. Yung bintana, kahoy din. Tapos puro alikabok. Tapos ganyan ka ng ganyan, buong biyahe mo, galaw-galaw ka ng galaw. No? Rough road eh. So, ganon. Tapos puro pulbus na yung mukha mo. Makapal na daw yung makeup ko. Kasi puro alikabok na. Naranasan ko yan. No? Tapos meron pang time na sasakay ako ng Colorum. No? From Davao to Cagayan de Oro. Yan. Colorum ang sasakyan ko kasi wala na yung yellow bus. Madaling araw sasakay ako Colorum. Hindi ako natatakot. Pumunta pa ako ng Ipil. No, nung kasagsagan ng mga bombing na yan, pupunta ako doon. Naflatan pa kami, 3:00 ng madaling araw. Nagda-drive noon yung isa kong downline, no? 3:00. Pero, yun. Tapos punta pa ako ng Cotabato. Ang dami ko inikot. Inikot ko talaga yung iba-ibang lugar, no? So, ang hirap. Tapos yung budget ko, no? Yung tulugan ko, 150 lang kada gabi. Yung aking
tinutuluyan. Electric pan lang, maingay pa yung electric pan, may butas pa yung dingding. Natatakot ako tumingin sa butas, baka pag tinignan ko, mata din yung makita ko. Diba? Pareho kayo nagsisilipan. Yeah. Yun, ganun yung mga experience ko. Pero, ngayon, it pays. Diba? Talaga namang yung bang payback time. Bumabalik din naman sa'yo. Pero it is in giving that you will receive. Ganun ang turo sa atin ng IMG. Diba? And, letter L, love, magmahal ka. Ikaw ba'y ginagawa mo ba ito dahil mahal mo yung team mo? O up to the commission ka lang? Nagmamahal ka ba? Sabi nga nila, bakit ka ba nakasuot ng face mask? Ang dahilan ba ay ayaw mo mahawa? Pagka ang dahilan ng pagsuot mo ng face mask is ay ayaw mo mahawa, ibig sabihin, pagmamahal sa sarili yun, di ba? Pero kung ayaw mo makahawa, pagmamahal na yun sa kapwa mo. Yeah? So, nagmamahal ka ba sa teammates mo? Mahal mo ba sila? Kasi hindi naman nila, wala naman sila pakialam kung ano yung alam mo, yung knowledge mo. Ang gusto nila yung if you care for them. No? Do you care for them? Yeah. Letter E, evolve, no? Magbago ka na. Tigil na yung tigil na yung dating masamang ugali, di ba? Evolve na. Baguhin na natin. Alam mo, hindi mo naman, lahat naman tayo, may mga pagkakamali tayo. Marami na rin akong napatay na, marami rin namatay na downlines, no? Dahil mga pagkakamaling nagawa ko. Marami na rin nag-die out sa business because of my mistakes. At hindi ko naman, sabi nga ni Swan, welcome to IMG. Talagang ganun eh. No? Marami rin akong nagagawang mistake na. Pero siguro naman, habang tumatagal, nag-i-evolve tayo, nagbabago. Tapos kalimutan na natin yung nakaraan. Tuloy mo na. Tama na rin yung away-away. Kasi yung away-away, wala namang mangyayari dyan sa away-away, di ba? O, debate. Nakipag-debate ka, nanalo ka nga sa debate, no? Hindi naman kayo nagkabati. O, ano mangyayari? Hindi rin kayo nagpansinan, wala din. No? Sabi nga ni Swan, it is in order for you to win, you have to lose, di ba? No? Dapat daw, magpatalo ka para manalo ka. Sabi nga, if you are 90% right and your downline is 10% right, 90% ka ng tama, sila pa rin ang tama. Ganun daw yun eh. Ganun daw magmahal. Ganun daw ang pagbibigay eh. Sige lang. No? Pag sila gumawa ng mali, ay tama pa rin sila. Diba? So, kasi kung makikipagtalo ka, tapos nagtatalo nga kayo, tapos wala din naman nangyari sa pagtatalo ninyo, talo ka pa rin. Yeah? So, evolve. Baguhin mo na. Tama na yung away-away. No? Pati sa relationship, syempre ka-teammate mo, number one partner mo, madalas dyan yung asawa mo. Tama na yung away-away. Tigil na yan. No? Magpayaman ka na lang. No? Mag-create ka ng wealth para walang away. Yeah? So, ganun lang, evolve tayo. Baguhin na natin yung mga masasamang nangyari sa atin before. Baguhin na natin ngayon para makapag-evolve. No? And your life does not get better by chance. It gets better by change. No? Yeah, may naalala nga akong napanood ko sa Facebook. May oras pa ba tayo? Baka mamaya masyado na ako madaldal. May oras pa ba? Okay lang, Ma'am Kat. Marami. Okay. Inaalala kasi ko sa Facebook, may napanood ako sa Facebook. Galit na galit siya sa biyenan niya kasi lagi daw siya sinisigawan. Inis na inis siya, lagi siya sinisigawan kasi nakikitira siya sa biyenan niya. Lagi siya sinisigawan, lagi siya pinapagalitan, ganyan-ganyan. Inis na inis, tapos lagi siya umiiyak. So, pumunta siya sa kumare niya, umiiyak siya. Bakit? Inis na ako sa biyenan ko na yan. Lagi na lang ako sinisigawan, lagi ako pinapagalitan. Tapos binubulyawan araw-araw. Sabi naman ng friend niya, anong gusto mo gawin? Gusto ko nang mamatay yan. Sabi niya, gusto ko nang mamatay ang biyenan ko. Sige, ito lason. Sabi ng kaibigan niya, ito lason. Ito, araw-araw sa umaga,
ilagay mo sa kape niya. Ilagay mo sa kape niya yan. Araw-araw. No? Pagka ano, tignan mo. Para inumin niya, lambingin mo para hindi halata. Okay? So ginawa niya, ganon. Araw-araw, lalagyan na yun. Kapainom niya sa biyenan niya. Tapos nilalambing niya, minamasa-masahin niya yung kamay, yayapus-yapus niya para inumin yung kape. Okay? Yun. Hanggang sa dumating na ilang linggo, bumait. Yung biyenan niya, napakabait sa kanya. No? Pupunta ulit siya sa ano niya, sa kumari niya, Mare, nagsisisi na ako, ayoko mamatay yung biyenan ko, napakabait pala niya, ang bait-bait niya sa akin. Ayoko, paano yun? Ang dami ko na napainom na kape sa kanyang may lason. Sabi ng kumari niya, hindi lason yun, asukal lang yun, binigay ko sa iyo. Asukal lang yun. Hindi naman kasi dapat siya ang magbabago. Ikaw ang magbago. O kita mo, nagbago ka, nagbago din siya. Diba? So sa'yo pa lang manggagaling yung change. Hindi galing yun sa kanya. O, di bumait siya. O, yun lang naman ang ginawa mo. Asukal lang naman yung binigay ko sa'yo. So it will come from you. Hindi naman manggagaling sa ibang tao yun. Hindi mo pwede mabago yung ibang tao. Ikaw ang gumawa sa sarili mo para mabago. Pag nabago mo yung sarili mo, automatic magbabago din sila. Diba? So yun. It will start from you. Okay? So change, no? And your life is a result of the choices you make. If you don't like your life, it is time to start making better choices. Okay? Mamili ka na kung ano yung tama. No? Anong gusto mo? Mamatay ng walang hustisya o operahan ng walang anesthesia? Joke lang, joke lang. Joke lang yan. Ginigising ko lang kayo. Okay. Letter M. Move on. Mag-move on ka na. Go na. Move on. Tuloy na. Tuloy. Run. No? Hit for the stars. No? Tuloy-tuloy lang yan. Move on. Para yung mga problema mawala na yan. Tanggal na yan. Move on ka na. Okay. When someone says you have changed, it simply means you have stopped living your life their way. Okay. Yan. Nako, si Kumaring Kati, wala na. Nagbago na. Ayaw na magsasama sa atin. O, di ba? Mga ganon, mga chismis sa'yo. Bago na yan. Bruha na yan, nagbago na. Ayaw nang sumama sa atin. Kasi kumbaga mga gastadora, mga shoppingera na wala namang di ba? Tapos umiwas ka na. Oh. No, kasi ayaw mo na, binago mo na yung way ng paggagastos mo Kaya iniwasan mo sila. Sumama ka sa community of savers and investors Kaya iniisip nila, nagbago ka. No? Kasi hininto mo na yung life na gusto nila para sa iyo. Ayaw mo na nun. Pati ka mag-anak, ganun din. Si ate, nagbago na yan. Dati, pinapadala na ko niya 20,000 pesos a month. Ngayon, 10,000 na lang. Kuripot. Laki-laki naman ng pera, sweldo niya dyan sa abroad. Tapos, ganyan na lang ang pinapadala sa akin. Ganon. Bakit? Kasi huminto ka na ng living your life their way. Sarili mo na sinusunod mo. Hindi na sila. No? Hindi ka na nakikinig sa mga sa mga kantsaw sa iyo. Wala ka magpasalubong. Dati ganoon di ba? Gusto mo every time na uuwi ka may pasalubong sila. Ako nung nagbi-build ako abroad, kada uwi ko may pasalubong ako sa inyo, sipain ko kayo kada uwi mo ganoon, hindi naman pwedeng ganoon halos mayat-maya nandoon kayo sa abroad, nagbi-build kayo ng team doon Alam nga naman, pag uwi mo, may pasalubong na naman. No? Maghintay kayo. Kung gusto mo pasalubong, papasalubong sa inyo, pero huwag niyong asahan. Don't expect. Ganun na. Alam niyo na, magbago na kayo ng pananaw niyo sa buhay. Dapat kayo na may control sa buhay niyo. Huwag niyo na ipakontrol sa ibang tao. Okay? And then you share. No? Share with a smile. No? Yan na yung problems, letter S, i-share mo, no? Huwag tayong madamot. No? Pag tayo nagte-training, huwag madamot. I-share nyo sa iba. Alam nyo bakit? Pagbalik niyan, naku, sobrang ganda. Sabi ko nga sa inyo,
it is in giving that you will receive. Sabi ko, pag nag-receive ka, siksik, liglig at umaapaw, ay naku, totoo yan. No? Pag tumulong ka, whether they join or not, whether they are from your group or not, basta shiner mo, ang ganda ng balik sa iyo. No? Ang ganda ng yung bang masarap na ng pakiramdam mo, ang dami pa nagpapasalamat sa iyo. Yun ang magandang feeling, no? So you share it with others kasi marami na, ang dami ako, alam niyo yung shielding mentality. Excuse me. Yung shielding mentality, these are my babies, do not touch my babies. Huwag niyong papakialaman tong baby ko, aking downline to. No? Hindi maganda yun. No? Walang growth yun. Dapat yan, inaano mo. No? Hayaan mo silang hayaan mo silang mag-training sa iba. Okay, go. No? Bakit? Kasi magkakaroon ng growth yan eh. No? So i-ano mo rin, i-open up mo rin sila sa iba. Okay? And ikaw naman, as a leader, i-share mo yung knowledge mo, no? Yung tulong mo, no? Kaya nga yung mga leaders call, yung mga nagtutok sa leaders call, kita mo ang ganda-ganda ng mga blessings na binibigay din sa kanila kasi kahit sinong nasa leaders call, sinishare nila yung kaalaman nila. Okay? Yan na yung problems. Okay? Don't be afraid to take an unfamiliar path. Sometimes they are the ones that take you to the best places. Yan daw, no? Yung mga bagay na meron kang konting sakripisyo, yan yung magdadala sa iyo sa mas higher level. Sabi nga, comfort zone ka ngayon, tapos nagbi-build ka ng team mo, nagiging uncomfortable ka, pero pag bumalik ka sa comfort zone, mas higher na yung level mo, comfort zone. No? Yun yung mas masarap na feeling, yung higher level na ng comfort zone. So ako, siguro, the reason why I become successful in this business, ako siguro yung pinakamaraming frustrations dito. Ang dami-dami talaga, baldi-balding luha ang iniyak ko para lang maging successful dito sa business na to. Ang dami kong iniyak dito. Pero, yun nga, siguro I have the most number of no's. Maraming nag-no sa akin. Maraming Pero, alam niyo naman, numbers game to, di ba? Out of maraming no, may isa namang mag-yes dyan. Mataas ang failure quotient ko eh. No? Siguro, natutunan ko din yun sa mga leaders natin dito sa IMG. Maging mataas yung failure quotient. No? Kaya ako, go lang, tuloy lang ng tuloy. No? Dumating din sa point kasi ang business natin, tataas, magpa-plateau, minsan bumababa din, tapos tataas ulit. Ganyan naman parang stock market ang business eh. Hindi naman dito laging bed of roses. No? Meron ding may time din ako noon, talagang bumagsak ako bagsak talaga. Noong 2008, I think, no, yung nag-quit sa akin yung iba kong mga teammates, nag-quit sa akin, lumipat sa ibang company. No? Marami yun, mga ilang generations na SMDs yun, lumipat sa ibang company. No? Ang sakit, kasi parang iniwan nila ako. Oh, grabe, yung feeling ko talagang grabe. Pero sabi nga, everything happens for a reason. No? So yung time na yun, nung marami, siguro mga 6 generations, no, lumipat sa ibang kumpanya. No? And then I felt lonely. Meron naka-build pa rin ako. Siyempre, nagre-rebuild na naman ako. Tapos, sabi nga, meron palang rason si Lord kung ba't nangyari yun. No? Doon pala lalabas yung Italy. Doon lumaki yung Italy ko. Because sa nangyari na yun, meron akong lumabas na Italy. So yun yung reason. Kaya tuloy lang. Meron naman talagang times na nagiging frustrations din. No? Pero ituloy mo lang ng ituloy. Hanggang sa biglang lalaki na naman. Tapos bigla na naman, mas higher level na naman ng comfort zone. Ayan. Now, that would end my training. So I hope marami kayong natutunan sa halos 2 oras na aking daldal. No? Now, thank you very much. This is Kathy Borja, Senior Executive Vice Chairman of IMG. Welcome to your future and to God be the glory.
Bye-bye. Thank you. Ayan, back to you. Back to you, Yanmar, or kay Julie. Ayan, thank you so much. Grabe. Baka may question sila, okay lang. Opo. A few Ayan, questions. so maraming salamat Ma'am Cathy. Grabe, nag-enjoy po kami sa inyong itinuro sa amin at sa lahat ng mga patawa. Ang saya-saya. Ayan, salamat. Di talaga kami nainip, di ba? Maraming natutunan. So, yan, we can share yung ating questions, Bro Yan. Yun. Grabe. Guys, let's grab this opportunity. Please, we can ask Ma'am Cathy. Alam niyo po, talagang talagang iniidolo ko yan. Sila Sir Bart, sila Ma'am Cathy. Si Ma'am Cathy, para sa akin yan yung hindi pa nakakatin